sa bansang Canada, na kung saan isang hamak na high school graduate lang, no, gamit ko lang po guys yung aking experience dyan sa Pilipinas. So nakapagtrabaho po kasi ako dyan guys sa Pilipinas ng 18 years, almost 18 years sa isang kumpanya na kung saan furniture, no. So kumbaga isang buong bahay ang ginagawa. So yun po yung ginagawa ng company na pinasukan ko dyan, no. Shoutout po sa aking mga katrabaho, sa aking mga leaders, no, sa aking mga co-leaders po na sa pinanggalingan kong kumpanya. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. So paki-like and share na lang po yung ating vlog, no, para magtulungan tayo, para lumago tayo, para dire-diretso lang tayo. So yun guys, sa mga nagtatanong, pwede po ba, no, mag-apply yung high school graduate lang? So opo, pwede po, no. So nung nawala po dito yung medyo yung tinanggal po ng Canada yung policy nila ng IELTS, doon po ang dumami na after pandemic na binaba nila yung ganong rules nila, policy nila. Marami na pong nag-apply dito at talagang marami na mga Pilipino nakarating dito, even kahit na kayo ay high school graduate lang na katulad ko, na ang daladala ko lang is yung experience nyo. Ang importante lang guys, kung ano yung experience nyo, kung ano po yung skill nyo, kung ano po yung hinahanap dito na skill, na kung ano yung posisyon, sana yun din yung applyan nyo na based dun sa inyong skill na dala-dala, no. Kasi may mga instances po kasi na kahit gusto nyo lang makarating dito, kahit hindi naman yun yung inyong skill, applyan nyo, so mag-struggle po kayo pagdating dito, no. Kasi talagang kaya sila nag-hard sa mga ganong posisyon kasi yun po talaga yung kailangan nila, no. So yun po yung guys, yung pinaka-importante sa lahat, no, kung ano po yung applyan ninyo at yun po talaga yung inyong skill na dala-dala para hindi po kayo mahihirapan pagdating dito. Okay? So gifted na kayo kung magaling kayong mag-adjust, no? Kahit hindi yung skill nyo, pero isa yun sa mga kwan nyo, dahil lang sa company nyo is ganon, so pwede yun. Kaya nga lang dapat smart or gifted ka kung mabilis ka maka-adapt. Okay? Kung alam mo rin yung gagawin mo kahit hindi yun ang ginagawa mo dyan sa Pilipinas. Yun po napaka-importante. Kaya po nagtatanong po kung high school graduate pwedeng makarating dito, pwede po, no. Depende po sa pangarap nyo kung paano kayo makarating. So katulad ko rin, marami din akong experience dyan sa Pilipinas. Marami din akong in-applyan, siguro na sa mga 4 yata na agency yun in-applyan ko dyan. Isang agency lang po ang nagtiwala, no, na ipagsapalaran ako dito sa employer ko. Good thing naman guys na nagustuhan tayo ng employer ko dito during interview, no. So ibigay nyo lang yung best nyo during interview. Pag na-select po kayo guys, so yun, mas maganda, ibigay nyo na yung best nyo pag during interview. Kuha man yan, face to face man yan or online. So give your best. Ito yung pagkakataon nyo, benta nyo na sarili nyo, no. Lahat ng sagutin nyo na. Wag lang yung mga naging overconfidence ka, yung sobrang pabibo mo na, kahit hindi naman tinatanong, kinukwento mo na. So medyo pangit din po kasi minsan yon, no. So kaya kailangan kung ano yung tanong ng employer mo, no, kasi kung doon lang sila nagre-rely sa kung ano yung sinasabi mo, no. At alam nila kung alam mo yung ginagawa mo. Sa mga doon pala sa pagsagot mo, alam na nila kung alam mo. Ingay naman ni Google. So yun guys, no, kung ano yung tanong nila, yun sasagutin mo, of course. Then kung hihingihan ka ng mga other pa, so doon ka magpabibo. Pero pag over, medyo pangit din yung guys, pag medyo over din yung, alam niyo na yung overconfidence, minsan may kasama ng yabang. So doon ka bubutasan minsan na kung saan darating sa point na hindi mo na masagot. Darating sa point na madidismaya na lang o aatras na lang yung employer mo, no. So mas maganda, mas alive yung inyong conversation. Yun po yung pinakamaganda guys, no? Sa akin kasi guys, sa experience ko, isa kasi akong painters dyan sa Pilipinas, no, sa mga cabinet makers, sa cabinet painters po ako dati. Experience ko 8 years ako na sa pintura. So yun po talaga yung doon kami umiikot yung interview namin, doon na po umiikot din yung iba sa mga na lang yun, sa mga policy dito, kung willing ka ba, lalo na sa pag-aaral ng friends, willing ka. So yun, pwede rin yung guys na siyempre sasagot mo talaga willing kahit hindi ka willing.
medyo mahirap sa parting yun. Kahit hindi ka willing ka lang kasi yun nga guys, kailangan mo, no? So sa pagdating naman sa bahay, tatanungin ka kung willing ka ba na magsama-sama kayo sa isang bahay na nasa 10 kayo, 6 kayo, hanggang 10, kung willing ka ba sa ganun. So of course, kahit hindi sabihin mo na hindi mo gusto, pero sasabihin mo gusto mo, no? Kasi gusto mo makarating dito. So yun guys, mga ganong cases. Yun yun. Yan, liliko muna tayo guys. Atsara muna tayo. So yan, tuloy-tuloy lang tayo guys sa ating usapan. Na kung saan ingay mo talaga. So yun guys, tuloy-tuloy lang tayo sa ating usapan. Katulad ko rin guys, no, sa during interview, hindi ko naman talaga as in nilabas lahat ng alam ko. Kung ano na talaga yung pinaka tanong nila, yun na talaga sinasagot ko. Then meron silang sinasabi na ito alam mo ba, ganyan. Of course bibigyan mo sila ng konting ano, na maging excited sila, na maging curious sila na alam ba nila to, no? So ganun. So yung tanong kasi sa akin guys, kung ano yung mga pintura na ginagamit natin dyan sa Pinas, sinabi ko lang. Then isa lang sa kumuha ng attention nila is yung water-based paint nga, no? So doon sila na curious sa water-based paint kasi sila wala silang ginagamit na water-based dito. More on ginagamit na solvent type, no? Mga ready mix na mga pintura, yun yung mga ginagamit nila dito sa Canada, no? So bihira silang gumagamit ng water-based. So na-curious sila kung paano ang application nun, ano ba sistema nun, ano ba process pa nun, no? So doon sila na-curious kung saan Take the next right onto Rue Prat, then turn left onto Rue Lariviere. Inoobserbahan na pala nila guys kung alam ko ba talaga yung ginagawa ko, no? So yun, good thing naman guys na na-select tayo, nagustuhan tayo ng employer natin. Take the next left onto Rue Lariviere, then turn right onto for Rue Dunham. English or hindi ka masyadong fluent sa English, no? Okay lang yung guys, basta confidence ka lang sa lumalabas sa bunganga mo kahit sabihin natin hindi fluent kasi sila hindi rin naman sila fluent mag-English guys no? Mas fluent sila sa French pero sa English turn right onto Rue Vaillancourt. hindi rin sila hindi rin sila fluent guys sa English, no? So hindi rin sila fluent kaya be confident ka doon sa sinasabi mo, no? Kahit na minsan sabihin natin ano, mga kapwa lang naman natin Pilipino napaka-perfect pagdating sa English perfectionist, pero pagdating sa ibang bansa, pagdating sa ibang lahi, wala yun. Confident ka, basta confident ka lang. Wag ka lang maging overconfident din. Baka mamaya kung ano-ano mo, parang Miss Universe na ang tanungan, ganun ang sagot mo, mahirap din yun. Kaya kailangan nandun ka sa kung saan parehas kayo nakikinabang, maging healthy yung inyong conversation, yun the best doon, no? So yun lang guys, the more tips, mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga ibang tip paano nakarating dito.